Wala siyang alam, ang tanga niya. Binigyan pa niya tayo ng ganito kagandang VIP room. Bulong ni Aling Nena habang nakangiti. Tama ka, nanay. Sa huli, tayo pa rin ang nanalo. Tumango si Jolo sabay tawa. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay biglang naglaho nang tumayo si Mayumi. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Nanay! Jolo! Ito na ang katapusan ng pangarap ninyong VIP lifestyle. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang VIP room na tinatawag na kulungan. Ito ang huling bahagi ng paghihiganti ni Mayumi. Isang matagal nang binalak na paghihiganti. Siya, na dating isang simpleng tindera ng kape na binaliwala at inabuso ng kanyang asawa, isang papasikat na artista, at ng kanyang biyenan, ay ngayon bumalik bilang isang makapangyarihang CEO ng isang multinational cosmetic empire. Ang pamilyang minsan siyang tinrato na parang alipin, ay hindi alam na ang kanyang kaawa-awang ama ay ang chairman ng isang malaking korporasyon na may hawak ng mga patakaran ng bansa. Ngayon, pagkatapos ng 3 taon, handa si Mayumi na harapin ang mga ganid at mapanlinlang na puso ng kanyang biyenan at asawa, na nagplano pa ring nakawin ang kanyang ari-arian. Mag-subscribe at i-like ang aming channel para sa mas marami pang nakakaantig at nakagagalak na kwento. Ibahagi rin kung saan nyo kami pinapakinggan sa comments. Tara, simulan na ang kwento. Ang araw ni Mayumi ay laging nagsisimula sa ganap na 5 ng umaga. Kahit sa huling araw ng holiday season, ganoon pa rin. Pagkagising, nagsuot agad siya ng apron at nagtungo sa kusina upang maghanda ng almusal para sa pamilya. Pati na rin ang mga panghimagas para sa kanyang coffee shop na siya mismo ang nagbabake. Ang kanyang asawa, si Jolo, isang papasikat na artista, at ang kanyang biyenan, si Aling Nena at Gina, ay tulog pa rin sa kanilang mga kama. 20 tao ang kanyang pinaglilingkuran, kasama ang staff ng production na laging nasa kanilang bahay para sa mga meeting ni Jolo. Habang nagpapakulo siya ng sabaw, nagprito ng mga ulam, at nag-aasikaso ng inihaw, pawisan ang kanyang likod. Walang nag-alok na tumulong. Sa pagtatapos ng holiday, isa-isang umuwi ang mga bisita at staff ng production. Pagkatapos maghugas ng pinggan, pinunasan ni Mayumi ang kanyang mga kamay ng basahan at tumingin sa sala. Si Aling Nena, Jolo, at Gina ay magkakatabing nakaupo sa sofa. Nagbubukas sila ng mga mamahaling regalo mula sa mga endorsement ni Jolo. Ang tatlo ay masayang nagbukas ng mga regalo at nagtatawanan. Wala ni isa sa kanila ang lumingon kay Mayumi. Dahan-dahang inilapag ni Mayumi ang kanyang guwantes na goma sa tabi ng lababo. 3 taon na, kaya mong tiisin ang 3 taon ng walang tulong. At kikilalanin ko ang iyong kakayahan. Iyon ang sabi ng kanyang ama. Si Chairman David ko, ito ang panahon na inabandona niya ang kanyang pangalan bilang tagapagmana ng Co-Empire Group at namuhay bilang isang mahirap na babae, hiwalay sa kanyang mga magulang, para patunayan sa kanyang ama na kaya niyang magtagumpay sa sarili niyang paraan nang hindi umaasa sa yaman at kapangyarihan ng pamilya. Sa simula, naisip niyang kaya niya. Ano ang mahirap sa pamumuhay ng simple kasama ang mahal mo? Iyon ang naisip ni Mayumi. Si Jolo ay isang masipag na aktor na nagsisimula pa lang sa kanyang karera, at masaya si Mayumi na suportahan siya. Pinuntahan niya si Jolo sa kanyang taping, at nagdala ng kape at pagkain. Masaya siya nang magsimulang sumikat si Jolo. Simple lang ang kanilang kasal, sa isang maliit na venue, upang sundin ang kanyang ama. Tinanggihan ni Mayumi ang wedding car at mga bulaklak, ngunit ang 3 taon ay mahaba. Isang bagay lang ang hiniling niya kay Attorney Ramos, ang kanyang legal counsel. Huwag siyang kokontakin hanggat hindi natatapos ang hamon. Inilaan niya ang karapatang tumawag minsan lang. Sa pinakamalubhang krisis, malalim sa kanyang puso. Nagtapos si Mayumi sa paghuhugas ng pinggan ngayon, nang hindi ginagamit ang karapatang tumawag na iyon. Biglang may narinig siyang yabag sa pasilyo. Si Gina iyon. May hawak siyang bagay. At nang makita ito ni Mayumi, parang huminto ang kanyang paghinga. Ito ay isang bagong designer handbag, limited edition,
na lihim na iniregalo ng kanyang ama bilang sorpresa sa kanyang kaarawan. Itinago ni Mayumi ang bag sa pinakaloob na bahagi ng kanyang aparador, ngunit nakita ito ni Gina. Inikot-ikot ni Gina ang bag. Nakangisi. Ate, peke to, di ba? Sa hirap ng buhay nyo, bumili ka pa nito at itinago sa kwarto. Hindi sumagot si Mayumi. Mukhang itinuring ni Gina na katawa-tawa ang katahimikan ni Mayumi, kaya isinabit niya ang strap ng bag sa kanyang pulso at sinabi, "Kukunin ko ito." Bukod sa hindi naman bagay sa'yo ang bag na yan, sinundan ng mga mata ni Mayumi ang bag. Lumabas agad si Gina ng pinto, at pagkaraan ng ilang sandali, narinig ang tunog ng pagsara ng trunk ng kotse. Mahigpit na kinuyom ni Mayumi ang basahan. Puti ang dulo ng kanyang mga daliri. Kinagat niya ang kanyang labi, ngunit walang lumabas na salita. Pagkatapos, pumasok si Jolo sa kusina. Nang ilabas ni Mayumi ang kanyang earphone at i-play ang English economic broadcast, sumimangot si Jolo at lumapit. "Patayin mo nga yang ingay na yan. Anong ginagawa mo sa holiday? Nag-aaral?" Saglit. Kinuha ni Jolo ang cellphone ni Mayumi at pinatay ang broadcast. Pagkatapos, ipinag-cruise niya ang kanyang mga braso at sinabi, "Anong pag-aaral? Mabuti ka na lang at asawa ka ng isang sikat na artista. Kung ibinigay mo lang ang bag na yan sa kapatid ko, para na ring binayaran mo ang renta. Ganoon ba kahirap?" Tinitigan ni Mayumi ang mukha ni Jolo. Tiningnan niya ng dahan-dahan, na parang may hinahanap, ngunit ang mukha na kilala ni Mayumi ay wala doon. Walang imik na tinalikuran ni Mayumi. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ang lahat ng biyenan, kinuha ni Mayumi ang jacket ni Jolo para dalhin sa labada. Habang iniisa-isa niya ang mga bulsa, huminto siya. Ito ay isang resibo. Nakasulat ang pangalan ng isang mamahaling tindahan ng alahas. At ang halaga ay lampas sa buwan ng gastusin ni Mayumi. Ito ay isang bagay na hindi pa niya natatanggap. Nanginginig ang kanyang kamay. Hawak ang resibo. Napansin ni Mayumi ang screen ng cellphone ni Jolo. May mensahe. "Kumpirmado ang appointment bukas. 11 a.m. St. Therese Fertility Clinic." Dahan-dahang lumuhod si Mayumi sa sahig. Nauuna ang kanyang mga tuhod. Walang lumabas na tunog. Hindi rin ito iyak. Pakiramdam niya, biglang nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Nakaupo sa malamig na sahig. Tinakpan ni Mayumi ang kanyang bibig ng dalawang kamay at ipinikit-idilat ang kanyang mga mata. Gaano katagal siya roon? Tumayo si Mayumi sa kanyang sarili. Nang hindi pinupunasan ang kanyang luha, bumaba siya sa basement parking lot. Nakatayo sa harap ng kotse ni Jolo. Hindi na nanginginig ang kanyang kamay habang kinukuha niya ang black box memory. Pagbalik sa sala at ikinonekta sa laptop, nagplay ang video. Ito ay boses ni Jolo. Malinaw at matindi. Si Mayumi ay perpekto para sa trabaho. Masunurin siya at gagawin ang lahat ng iniuutos. Kapag nailipat na sa akin ang titulo ng apartment, madali na ang lahat. Sinundan ito ng tawa ng isang babae. Hinalikan ni Jolo ang pisngi ng babae at idinagdag, "Huwag kang mag-alala tungkol sa pamilya ni Mayumi. May maliit lang silang tindahan ng kape sa probinsya. Wala silang magagawa." Tinitigan ni Mayumi ang screen nang hindi kumukurap. Ipinause niya ang video gamit ang kanyang daliri at kinopya ang video sa kanyang storage space. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang kaibigan sa kolehiyo na nagtatrabaho sa legal team. Ito ay isang kahilingan na simulan ang proseso ng diborsyo at demanda, maikli at malinaw. Naglakad si Mayumi patungo sa kusina. Kinuha niya ang kahon ng abalone na nakatago sa loob ng refrigerator. Ito ay itinabi ng kanyang biyenan para sa sarili niya at hindi inihanda para sa mga bisita sa holiday. Binuksan ni Mayumi ang kahon at ibinuhos ang lahat sa lababo. Umagos ang tubig sa sahig, ngunit hindi umatras si Mayumi. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone. Denial niya ang nakaimbak na numero. Habang nagri-ring, tumingin si Mayumi sa labas ng bintana. Madilim pa ang kalangitan sa madaling araw. Sinagot ni Attorney Ramos ang tawag. "Attorney, Ramos?"
sabi ni Mayumi sa mahinahon at malinaw na boses. Tapos na ang hamon. Padalhan ako ng kotse mula sa bahay bukas ng umaga. Kinabukasan ng umaga, 8 a.m. Nakaupo si Mayumi sa hapagkainan. Halos hindi natulog magdamag. Sumisikat ang araw sa labas ng bintana. Ngunit maputla ang mukha ni Mayumi. Sa ibabaw ng hapagkainan ay isang sobre. Ito ay ang papeles ng diborsyo na inihanda ng kanyang kaibigan magdamag. Dinampi ni Mayumi ang kanyang daliri sa sobre at naghintay. Dumating si Jolo sa kusina, nakasuot ng pajama, mga 10 minuto pagkaraan. Binuksan niya ang refrigerator, uminom ng tubig, at natagpuan ang sobre sa ibabaw ng hapagkainan. Nang itulak ni Mayumi ang sobre patungo sa kanya, kinuha niya ito na may nagtatakang ekspresyon. Nang buksan niya ang loob, huminto ang kamay ni Jolo. Mabilis na dumulas ang kanyang mga mata sa mga papeles. Nang makita niya ang salitang diborsyo, sumama ang mukha ni Jolo. Tinitigan ni Mayumi si Jolo. Malinaw ang pagkalito sa kanyang mukha. Ngunit kakaiba. Para sa isang taong naguguluhan, mabilis na kumilos ang kanyang mga mata. Para siyang may kinukwenta, ibinaba ni Jolo ang mga papeles at pumasok sa kwarto. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas siya na may hawak na bagay. Ito ay isang itim at puting papel. Inihanda ni Jolo ito sa harap ni Mayumi. Ito ay isang resulta ng pagsusuri sa dugo na may logo ng ospital. Kinuha ni Mayumi ang mga papeles. Sa totoo lang, may dahilan kung bakit inilabas ni Jolo ang mga papeles na iyon. Ilang araw na ang nakalipas, sumailalim si Mayumi sa isang komprehensibong pagsusuri sa dugo sa isang lokal na ospital na nagsasabing pagod siya. Sinabi niyang wala siyang gana kumain at laging inaantok at natandaan ito ni Jolo. Alam ni Jolo na bumisita si Mayumi sa ospital, kaya naisipan niyang gamitin ang pagkakataong iyon. Naisip niyang kung papaniwalain niya si Mayumi na siya mismo ang nakatanggap ng pagsusuri, hindi ito magdududa. Lumuhod si Jolo sa harap ni Mayumi. Pinagsama niya ang kanyang mga kamay at tiningnan siya. Namumula ang kanyang mga mata. Mayumi, tingnan mo, magkakaroon tayo ng anak. Paano mo maibibigay ang mga papeles na ito sa ganitong sitwasyon? Tiningnan ni Mayumi ang mga papeles. Ito ay isang resulta na nagpapakita ng antas ng hormone sa pagbubuntis. Ngunit huminto ang mga mata ni Mayumi sa pangalan ng pasyente. Sa ibabaw nito, mayroong pangalang Mayumi ko na clumsily na inilagay. Halos hindi ito mapapansin maliban kung titingnan ng malapitan. Hawak ang mga papeles. Naramdaman ni Mayumi na lumalamig ang kanyang mga daliri, ngunit hindi niya inaalis ang kanyang mga mata sa mga papeles. Hindi ito ang kanyang mga papeles. Binura ang pangalan ng isang tao at inilagay ang ibang pangalan sa lugar nito. Naramdaman niya na may tumigas sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit tinaas ni Mayumi ang kanyang ulo. Dahan-dahan kumukurap siya na parang walang alam. Totoo ba to? Nakita ang ginhawa sa mga mata ni Jolo. Naisip niyang naloko niya si Mayumi. Nagsabi ka na, masama ang pakiramdam mo, Mayumi. Pumunta ako sa ospital. At ito ang lumabas. Ibinaba ni Mayumi ang mga papeles sa hapagkainan at nanahimik. Nagkukunwari na nag-iisip. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. Pag-iisipan ko ulit ang isyu ng titulo ng apartment. Tumayo si Jolo. Hinawakan ang kanyang tuhod at ngumiti. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at lumabas si Aling Nena. Mula nang makinig siya, galit na ang kanyang mukha. Lumapit siya kay Mayumi at kinumutan ang mga kamay nito ng kanyang dalawang kamay. Naku Mayumi, buti na lang, magkakaroon tayo ng mahalagang apo. Inabot ni Aling Nena ang kanyang palad sa tiyan ni Mayumi. Bahagyang umatras si Mayumi. Nagpatuloy si Aling Nena nang walang pakialam. Kung magkakaroon ka ng anak, ang pag-aalaga sa katawan ang pinakamahalaga. Huwag kang ma-stress. At ang isyu ng titulo ng apartment. Magandang ilagay ito sa pangalan ni Jolo. Dahil isa lang naman tayong pamilya. Mag-focus ka lang sa pagbubuntis. Tiningnan ni Mayumi ang mga mata ni Aling Nena. Nagsasalita siya tungkol sa kanyang apo.
Ngunit iba ang tingin ng kanyang mga mata. Apartment. Ang apartment ang layunin simula pa. Dahan-dahang tumango si Mayumi. Pag-iisipan ko, nanay, lumukso ang ngiti sa mukha ni Aling Nena. Kinagabihan, kinuha ni Mayumi ang kanyang kamera. Ito ay kasing laki lang ng kanyang hinlalaki. Idinikit niya ang isa sa pagitan ng mga bookshelf sa sala, isa sa gilid ng storage cabinet sa kusina, at isa sa ibabaw ng shoe cabinet sa pasilyo. Itinugma niya ang anggulo upang makita ang buong sala. Pinatay niya ang ilaw at tiningnan ang screen. Mula sa sofa sa sala hanggang sa pasukan ng kusina. Malinaw ang lahat. Ilang araw pagkaraan ng gabi, tinawag ni Jolo si Mayumi. Mayumi, yung co-star ko sa taping, si Sofia, nakatira sa probinsya, at medyo masama ang pakiramdam niya ngayon. Pwede ba siyang manatili sa bahay natin? Pakiramdam ko, makakatulong kayo sa isa't isa. Lalo na't medyo masama rin ang pakiramdam mo. Tinitigan ni Mayumi si Jolo. Naisip niya ang co-star. Ngunit tumango si Mayumi. Oo. Kinabukasan, tumunog ang doorbell. Binuksan ni Mayumi ang pinto, at isang babae na nakasuot ng maluwag na damit ang nakatayo. Si Sofia iyon. Nakatayo siya sa likod ni Jolo. Awkward na nakangiti. Co-star ko. Mananatili siya dito sandali. Kinuha ni Jolo ang gamit ni Sofia at inilipat sa kwarto. Nakatayo si Mayumi sa pasilyo, nakatingin sa likod ng dalawa. Naglalakad sila ng magkatabi. Halos magkadikit ang kanilang mga kamay. Walang sinabi ni Mayumi. Nang makaupo si Sofia, bigla itong nagbago. Sumakay siya sa gitna ng sofa at inilagay ang kanyang mga paa sa coffee table. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay patungo kay Mayumi. Ate, medyo namamaga ang paa ko. Pwede mo ba akong masahehin? At pakihiwa rin ng prutas. Tinitigan ni Mayumi si Sofia. Natural na sinagot ni Jolo sa tabi niya. Mayumi, alagaan mo siya. Masama ang pakiramdam niya kaya siya nandito. Walang imik na naglakad si Mayumi patungo sa kusina. Kinuha niya ang kutsilyo ng prutas. Mahabang balat ng mansanas ang binalatan. Habang gumagalaw ang kutsilyo, nakinig si Mayumi sa tunog mula sa sofa. Narinig niya ang mahinang bulong ni Sofia kay Jolo, at sinundan ito ng tawa ni Jolo. Lumabas si Mayumi sa sala na may dalang platito ng prutas. Inilagay niya ito sa harap ni Sofia nang walang sinasabi. Kinuha ni Sofia ang platito nang walang pasasalamat. Nang gabing iyon, sinusuri ni Mayumi ang camera screen sa kwarto nang marinig niya ang boses ng dalawa sa sala. Hinawakan ni Sofia ang braso ni Jolo at sinabi, "Kapag umalis na si Mayumi, atin na ang bahay na to. Kapag nailipat na sa atin ang titulo ng apartment, tapos na ang lahat." Tumawa si Jolo at tumango. Kaya maghintay ka lang ng kaunti. Tapos na ang lahat. Tinitigan ni Mayumi ang screen. Kumukurap ang pulang ilaw ng record button. Inilagay ni Mayumi ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod at huminga ng regular. Nang panahong iyon, dumating si Gina. Galit ang mukha niya nang pumasok siya. Nang marinig ang balita ng pagbubuntis ni Mayumi. Ate, congrats, may dala akong regalo. May hawak siyang walang shopping bag. Sa halip, hinawakan ni Gina ang pulso ni Mayumi. Ito ay isang mamahaling relo na regalo sa kanyang kasal. Sabi nila, hindi maganda ito para sa mga buntis. Babantayan ko ito para sa'yo. Bago pa makasagot si Mayumi, kinuha ni Gina ang relo mula sa kanyang pulso. Pagkatapos, binuksan niya ang kahon ng alahas sa ibabaw ng drawer. Inilagay niya ang singsing at kwintas sa kanyang palad at inilagay sa kanyang bulsa. Babantayan ko rin itong mabuti. Tinitigan ni Mayumi ang likod ni Gina habang palabas ito. Nang hapong iyon, nag-upload si Gina ng litrato sa kanyang Facebook at Instagram. Ito ay ang relo at kwintas ni Mayumi. Nakasulat ang caption na, "Regalo mula kay Kuya." Tiningnan ni Mayumi ang screen at tahimik na isinara. Nang gabing iyon, kinontak ni Mayumi ang kanyang abogado. Ibinigay niya ang lahat ng ebidensya. Ang bakas ng pagmamanipula sa resulta ng pagsusuri sa dugo. Ang pag-uusap ni na Jolo at Sofia na na-record sa sala
at ang sitwasyon kung paano kinuha ni Gina ang mga alahas. Sinabi ng abogado na maingat niyang itatala ang lahat. Lumabas si Mayumi sa balkonahe. Malamig ang simoy ng hangin. Lumaganap ang mga ilaw ng syudad sa malayo. Hawak ang rehas. Tumawag siya kay Attorney Ramos. Attorney Ramos. Yes, Miss Mayumi. Nakareceive na ako ng report sa sitwasyon. Tumingin si Mayumi sa mga ilaw at sinabi, maghintay ka lang ng kaunti. Kapag lubos na nabubulag sa kasakiman ang mga taong iyan, kukunin ko ang lahat sa isang iglap. 1 linggo na ang nakalipas. Mula nang simulan niyang mangolekta ng ebidensya. Sa panahong iyon, nagkunwari si Mayumi na walang alam. Gumagawa ng gawaing bahay. Nag-aalaga kay Sofia. At nakikinig sa reklamo ng kanyang biyenan. Sa labas, siya ay isang masunuring manugang, ngunit sa loob, isa-isa siyang nagtatago ng mga bagay. Ang pinakamahalagang gawain ni Mayumi ay alamin ang tunay na may-ari ng resulta ng pagsusuri sa dugo. Kailangan niyang kumpirmahin kung sino ang orihinal na may-ari ng dokumentong iyon na ibinigay ni Jolo, na may binura at isinulat muli na pangalan ng ina. Opisyal na humiling si Mayumi ng impormasyon mula sa ospital sa pamamagitan ng kanyang abogado. Ilang araw pagkaraan, dumating ang kumpirmasyon. Ang pangalan ng ina ay Sofia. Wala ang pangalan ni Mayumi. Hawak ni Mayumi ang kumpirmasyon at matagal itong tinitigan. Alam niya ito, ngunit iba ang pakiramdam kapag nakumpirma sa dokumento. Hindi nanginginig ang kanyang kamay. Sa halip, saglit na lumabo ang kanyang paningin. Ipinikit ni Mayumi ang kanyang mga mata at inilagay ang mga papeles sa sobre. Nang hapong iyon, ipinarada ni Mayumi ang kanyang kotse malapit sa ospital. Na-record niya ang text messages ni Jolo at Sofia tungkol sa petsa ng check-up. Iparada ni Mayumi ang kotse sa isang sulok ng parking lot at naghintay. Ilang sandali, bumukas ang pinto ng ospital. Lumabas si Jolo. Sa tabi niya ay si Sofia. Inalalayan ni Jolo ang braso ni Sofia at dahan-dahang naglakad. Nang may sinabi si Sofia, tumango si Jolo na nakangiti. Tinitigan ni Mayumi ang eksena. Nasa loob siya ng kotse. Walang makakakita kay Mayumi. Nakita niya ang gilid ng mukha ni Jolo. Ito ang mukha na araw-araw na nakikita ni Mayumi sa loob ng 3 taon. Nang nagsisimula pa lang si Jolo sa pag-arte, at binigyan siya ni Mayumi ng kape. Ngumiti siya at nagpasalamat. Inilagay ni Mayumi ang kanyang 2 kamay sa manibela. Naghintay siya, na parang may hinihintay. Pagkatapos, dahan-dahan siyang huminga. Parang ang huling emosyon niya kay Jolo ay nawala kasama ng kanyang hininga. Pinasigla ni Mayumi ang makina ng kotse. Sa sandaling iyon, sina Jolo at Sofia ay nakatayo sa harap ng isang baby store. Iparada ni Mayumi ang kotse at tiningnan sila. Mahina niyang narinig ang boses ni Jolo na nagsasabi habang inaakay si Sofia sa loob ng tindahan. Malapit na ang lahat. Pumili ka ng maganda. Ngumiti si Sofia at itinuro ang isang stroller. Hindi nag-atubili si Jolo na ilabas ang kanyang card. Tiningnan ni Mayumi ang eksena at pinaandar ang kotse. Nagtungo siya sa CO Empire Group Headquarters. Nang pumasok siya sa lobby ng headquarters, yumuko ang mga empleyado. 3 taon na. Nang tumayo siya sa harap ng opisina ng kanyang ama, agad na binuksan ng sekretarya ang pinto. Nakatayo si Chairman David Ko sa bintana. Lumingon siya nang marinig ang pagpasok ni Mayumi. Nang makita ang mukha ng kanyang anak, bahagyang gumalaw ang kilay ni Chairman David Ko. Mas manipis ang mukha ni Mayumi kaysa 3 taon na ang nakararaan. Dumating ka? Umupo si Mayumi sa sofa at kinuha ang sobre. At isa-isa niya itong inilagay sa harap ng kanyang ama. Video file ng black box, ang gawa-gawang resulta ng pagsusuri sa dugo. Listahan ng mga video na na-record sa kamera. Mga litrato na nagpapakita kay Gina na kumukuha ng mga alahas. Kalmadong ipinaliwanag ni Mayumi. Sunod-sunod niyang sinabi ang mga nangyari sa loob ng 3 taon. Nang walang emosyon, purong katotohanan lamang. Si Chairman David Ko ay walang imik na nakinig.
Unti-unting tumigas ang tingin niya habang tinitingnan ang mga papeles. Nang matapos si Mayumi magsalita, tumayo si Chairman David ko. Sisipain ko siya agad. Umiling si Mayumi. Tay. Sandali. Tiningnan ni Chairman David ko si Mayumi. Gusto ko itong gawin ng personal. Ibalik mo ako bilang CEO. Tatapusin ko ito sa sarili kong mga kamay. Saglit na tinitigan ni Chairman David ko ang kanyang anak. Hindi nanginig ang mga mata ni Mayumi. Dahan-dahang umupo ang chairman at tumango. Sige, gawin mo ang gusto mo. Nang lumabas si Mayumi sa headquarters, agad siyang nakipag-ugnayan kay Attorney Ramos. Hiniling niyang suriin ang financial records ng production company ni Jolo. Nagulat si Attorney Ramos, pagkaraan ng 2 araw. Ito ay ang listahan ng paggamit ni Jolo ng corporate credit card para sa personal na layunin. Mga restaurant na pinuntahan niya kasama si Sofia, department store, at maging ang gastos sa check-up sa fertility clinic ay binayaran gamit ang corporate card. Hindi maliit ang halaga. Habang binabasa ni Mayumi ang ulat, sinabi niya kay Attorney Ramos, itago mo ang lahat bilang ebidensya. Samantala, sa bahay, gumagalaw si Gina. Nagsawa na siya sa paghihintay na mailipat ang titulo ng apartment, kaya pumasok siya sa kwarto ni Mayumi. Ginalugad niya ang drawer. Nakita niya ang kahon ng selyo. Ito ay ang personal na selyo ni Mayumi. Kinuha ni Gina ang selyo at ipinrint sa papel. Ito ay isang form ng power of attorney. Ito ay isang dokumento na naglilipat ng pagmamay-ari ng apartment sa ibang tao. Inilagay ni Gina ang dokumentong may selyo sa bag. Ngunit hindi alam ni Gina, ang kamera na inilagay ni Mayumi ay nakatutok sa kwarto. Mula nang galugarin ni Gina ang drawer, hanggang sa paglalagay ng selyo, malinaw na na-record ang lahat. Nang gabing iyon, umuwi si Mayumi. Nakaupo si Sofia sa sofa, nanonood ng telebisyon. Naghihiwa ng prutas si Jolo sa tabi niya. Nang pumasok si Mayumi, saglit na nagkatinginan ng dalawa. At pagkatapos, tinalikuran nila ang kanilang tingin na parang walang nangyari. Pumasok si Mayumi sa kwarto at inilagay ang kanyang bag at kinuha niya ang 3 sobre. Ang bawat isa ay naglalaman ng corporate card ng Co-Empire Group na may limitasyon. Ito ay hapunan. Sa harap ni na Aling Nena at Gina, nagsalita si Mayumi. Nakausap ko na si tatay. Feeling ko, masyado akong matigas ang ulo noon. Ngayon, medyo kalmado na siya. Nagpadala siya ng mga card bilang maliit na regalo at pinasabi na ibigay ko sa inyo. Inilagay ni Mayumi ang 3 sobre sa ibabaw ng hapagkainan. Kinuha ni Aling Nena ang mga sobre. Kinuha niya ang mga card at tiningnan ang harap at likod. May logo ng Co-Empire Group. Nagniningning ang mga mata ni Gina. Hawak ni Jolo ang card sa kamay at ngumiti. Naisip niya na umuusad na ang proseso ng paglipat ng apartment. Naisip niya na sa wakas ay sumuko na si Mayumi. Nagpasalamat pa siya sa kamay na nagbigay ng card. Hawak ang card sa kanyang dibdib. Sinabi ni Aling Nena, Mayumi, magandang ideya yan. Hindi dapat tayo nag-aaway bilang isang pamilya. Parang nabulag sa kasakiman, nagpaplano na siya kung saan gagamitin ang card kinabukasan. Tiningnan ni Jolo ang kanyang cellphone, na parang nagte-text kay Sofia. Tinitigan ni Mayumi ang eksena. Kumukurap ang pulang ilaw ng kamera sa pagitan ng mga bookshelf sa sala. Tahimik na kinuha ni Mayumi ang kanyang kutsara. Kinabukasan ng umaga, 8 a.m. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, inabot ni Mayumi ang kanyang kamay sa pinakaloob na bahagi ng kanyang aparador. Ito ay isang suit na nakasabit. Nakabalot sa plastic. Ito ay isang matalas na navy blue suit. Inalis ni Mayumi ang plastic at kinuha ang damit. Hindi pa niya ito isinuot sa loob ng 3 taon, ngunit walang gusot. Dahan-dahang isinuot ni Mayumi ang suit. Tumayo siya sa harap ng salamin. Sa loob ng 3 taon, ang mukha na nakikita ni Mayumi sa salamin ay laging pagod. Ito ay ang mukha na nakasuot ng apron at mga guwantes na goma. Ngunit ngayon, ibang tao ang nakatayo sa salamin. Binuksan ni Mayumi ang kahon ng alahas.
Isinuot niya ang kanyang hikaw at kwintas. Panghuli, naglagay siya ng lipstick. Ito ay isang matingkad na pulang kulay. Nang buksan niya ang pintuan ng harapan, naghihintay ang isang itim na sedan. Binuksan ng driver ang likurang pinto. Tumingin si Mayumi sa apartment building. Dito siya nanirahan sa loob ng 3 taon. At sumakay siya sa kotse. Nang pumasok siya sa lobby ng Co-Empire Group Headquarters, nag-echo ang yabag ni Mayumi sa sahig na marmol. Kasabay ng tunog na iyon, sabay-sabay na yumuko ang mga ehekutibo na nakatayo sa magkabilang gilid ng lobby. Ilang dosena sila. May isang nagsimula, maligayang pagdating kay CEO Mayumi ko. Umalingaw-ngaw ang sabay-sabay na sigaw hanggang sa kisame ng lobby. Hindi huminto si Mayumi. Tumango siya at naglakad pasulong. Ito ang lugar kung saan siya bumalik pagkaraan ng 3 taon. Ngunit walang emosyon sa mukha ni Mayumi. Dahil mayroon pa siyang dapat gawin. Nang makaupo si Mayumi sa kanyang opisina, tinawag niya si Attorney Ramos. Maglagay ng anunsyo sa kumpanya. Pangalan lang ang ilagay sa balita ng pagtalaga. Tanggalin ang litrato. Sabihin na nasa ilalim ng security review. Tumango si Attorney Ramos. At patuloy na bantayan ang production company ni Jolo. Opo. Inaayos pa ang karagdagang impormasyon. Tiningnan ni Mayumi ang labas ng bintana at sinabi, "Huwag kang magmadali. Gawin itong perpekto." Lumipas ang umaga at tanghali na. Naging abala ang group chat ng opisina ng production company ni Jolo. Dahil inilabas ang anunsyo na itinalaga ang isang makapangyarihang CEO mula sa headquarters. Ang pangalan ay Mayumi ko. Walang litrato. Tiningnan ni Jolo ang screen at ngumiti. Sinabi niya sa kanyang kasamahan sa tabi niya, "Uy, tingnan mo ang pangalan. Pareho sa asawa ko. Mayumi ko." Tumawa ang kasamahan at sinabi, "Kakaiba. Parehong pangalan." Nag-isip sandali si Jolo at umiling. Imposible iyon. Sa halip, naisip niya ang ibang bagay. Hindi kaya si Mayumi ang nag-ayos ng koneksyon sa headquarters para sa kanya? Dahil ibibigay na niya ang apartment. Naisip niya na ganap nang nagbago ang isip ni Mayumi. Kinuha ni Jolo ang kanyang cellphone at nagpadala ng mensahe. Ito ay isang kahilingan sa isang tao sa HR department ng headquarters na mag-ayos ng pagpupulong sa bagong CEO. Ika. 2 p.m. Inayos ni Mayumi ang kanyang schedule ng inspeksyon sa production company. Ito ay sa palapag kung nasaan ang opisina ni Jolo. Nang bumukas ang pinto ng elevator, lumabas si Mayumi kasama si Attorney Ramos at ang kanyang staff. Naging tahimik ang pasilyo. Huminto ang mga empleyado sa kanilang ginagawa at tumayo. Nang itinaas ni Jolo ang kanyang ulo mula sa kanyang desk. Nakita niya ang isang tao na naglalakad mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Pamilyar ang kanyang paglalakad. Pamilyar din ang kanyang figura at hairstyle. Pinikit ni Jolo ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nagkatinginan sila ni Mayumi. Hindi huminto si Mayumi. Dumaan siya sa harap ni Jolo. Nang hindi man lang tumitingin, naglakad siya ng malamig at walang emosyon, na parang dumadaan lang sa isang estranghero. Natigilan si Jolo. Nanginginig ang kanyang kamay sa ibabaw ng mouse. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Mahinang bumulong ang kasamahan sa tabi niya. "Manager, dumaan lang si CEO. Kilala mo ba si Jolo? Bakit ganyan ang mukha mo?" Umiling si Jolo. Hindi ko siya kilala." Ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Binuksan niya ang drawer. Kinuha ang mga papeles ng pagbabayad. At ibinalik ulit. Parehong pangalan kay Mayumi. Parehong mukha kay Mayumi. Paulit-ulit na sinabi ni Jolo sa kanyang isip. Hindi ito posible. Hindi ito posible. Sa oras na iyon, sa isang department store, nakaupo si Gina sa sofa ng VIP lounge. Tinitingnan ng isa-isang handbag na dinala ng staff. Marami ng shopping bag na nakatumpok sa mesa. Ito ay ang corporate card na ibinigay ni Mayumi. Mula nang matanggap ni Gina ang card, hinihintay na niya ang sandaling ito. Nag-abot ang staff ng bagong handbag. Kinuha ni Gina ang card at ibinigay, ngunit tumigas ang mukha ng staff. Humiling siya na maghintay sandali at umatras. Lumabas ang manager. "Ma'am,
Hindi po gumagana ang card na ito. Sumimangot si Gina. Anong sinasabi mo? Subukan mo ulit. Nasuri na namin. Ang card ay naka-freeze. Nang akmang tataas na sana ang boses ni Gina at tumayo, narinig ang tunog ng takong sa likod niya. Tak tak tak. Dahan-dahan at malinaw ang tunog. Lumingon si Gina. Si Mayumi iyon. Nakasuot siya ng dark suit at may mga staff na nakatayo sa magkabilang tabi niya. Kumurap si Gina. Tinitigan niya si Mayumi mula ulo hanggang paa at ngumuso. Ate, ano yan? Saan ka ba nanggaling at nagbihis ka ng ganyan? Wala siyang sinabi. Sa halip, suminyas siya sa staff na nakatayo sa tabi niya. Lumapit ang staff at kinuha ang shopping bag sa kamay ni Gina. Pilit na ayaw bitawan ni Gina ang shopping bag. Anong ginagawa mo? Ako to. Tahimik ngunit matatag na sinabi ng staff. Ang mga item na binili gamit ang corporate card ng Co-Empire Group ay sumasailalim sa proseso ng pagkuha. Tiningnan ni Gina si Mayumi. Naputla ang kanyang mukha. Lumapit si Mayumi kay Gina. At mahinang sinabi, Gina, lahat ng perang ginastos mo gamit ang card na yan ay naitala. Ngayon, magkita tayo sa istasyon ng pulis. Nanginginig ang labi ni Gina, ngunit walang lumabas na tunog. Hindi na tiningnan ni Mayumi si Gina. Tumalikod siya at naglakad. Nang gabing iyon, kumaripas si Jolo pauwi. Pagkabukas niya ng pinto ng harapan, agad siyang nagtungo sa kwarto ni Mayumi. Bukas ang pinto. Bukas ang aparador. Puno ito ng mga suit. Mamahaling suit, coat, dress, mga bagay na hindi pa niya nakita sa aparador ni Mayumi. Sa loob ng 3 taon, nang hina ang mga binti ni Jolo. Nakasandal siya sa dingding. Habang iniaalis ni Mayumi ang kanyang hikaw sa harap ng dressing table, sinabi niya, habang tinitingnan si Jolo sa salamin. Nandito ka. Pinilit ni Jolo na magsalita. Mayumi, ikaw ba ang CEO ng Co-Empire Group ngayon? Oo. Maikling sagot, habang inilalagay ni Mayumi ang kanyang hikaw sa kahon ng alahas. Nagpatuloy siya. Mabuting nakaya ko ang 3 taon. Ngayon, bumalik na ako sa aking lugar. Lumapit si Jolo ng isang hakbang. Kaya, ano ang lahat ng yan? Sinabi mo na anak ka ng mahirap na nagtitinda ng kape at hiwalay sa iyong mga magulang? Tiningnan ni Mayumi si Jolo sa salamin. At pagkatapos, lumingon siya at direktang tinitigan ang mga mata ni Jolo. Jolo, mahina at malinaw ang boses ni Mayumi. Tapos na ang inyong peking paraiso. Ang kaligayahang ito ay hanggang ngayon lang. Tumigas ang mukha ni Jolo. Nakatayo siya doon. Hindi makapagsalita. Isinara ni Mayumi ang pinto. Naging tahimik ang pasilyo. Ang nangyari sa kwarto kanina ay hindi mawala sa isip ni Jolo. Ayaw niyang tanggapin na si Mayumi ang CEO, ngunit nakita niya ito sa kanyang sariling mga mata, kaya hindi niya ito maaaring tanggihan. Umupo si Mayumi sa sofa at sinabi, Jolo, pakiramdam ko. Masyado akong nagalit kanina. Pasensya na. Tiningnan ni Jolo si Mayumi. Hindi inaasahan ang sinabi niya. Nakausap ko na rin si tatay. Sinabi ko na magkasundo na tayo. Paano kung magkasama tayong kumain sa hotel? Nag-ayos si tatay ng lugar. Nagbago ang tingin ni Jolo. Ito ay senyales na ganap ng nagbago ang isip ni Mayumi. Umuusad na ang paglipat ng apartment at ngayon ay aayusin na rin ang relasyon sa kanyang biyenan. Lumukso ang ngiti sa labi ni Jolo. Oo, tama yan. Hindi dapat tayo nag-aaway bilang isang pamilya. Kinabukasan ng hapon, sina Aling Nena at Gina ay parehong nagtungo sa hotel. Ito ay isang top-class na hotel sa gitna ng Makati. Ito ay ang suite na ni-reserve ni Mayumi. Pagkalabas sa elevator, nakita ang pinto ng suite sa dulo ng pasilyo. Nang pumasok si Aling Nena sa kwarto, nagsalita siya. Naku! Nakita ang tanawin ng syudad sa kabila ng bintana. Mas malaki ang sofa sa sala kaysa sa sala ng bahay ni Mayumi. Puno ng prutas at inumin ng momesa, at mayroong bouquet ng bulaklak sa isang gilid. Umikot si Gina sa kwarto
at binuksan pa ang pinto ng banyo. May bathtub at may mga mamahaling cosmetic na nakalinya sa lababo. Lumapit si Gina kay Jolo at hinawakan ang kanyang braso. Kuya, ganito na rin ba tayo mamumuhay? Kinibit balikat ni Jolo. Naglakad si Aling Nena sa bintana at tiningnan ang syudad. Masaya siyang nakangiti. Nang makaupo ang mga biyenan, agad na nagsalita si Mayumi. May mga tindahan sa loob ng hotel. Kung may kailangan kayo, gamitin niyo ang card. Sinabi ni tatay na okay lang. Kinuha ni Aling Nena ang card at nagniningning ang kanyang mga mata. Nakatayo na si Gina. Tiningnan ni Mayumi ang eksena at lumabas ng kwarto. Sa pasilyo, tumawag siya kay Attorney Ramos. Nandyan na ba ang buong team? Opo, Miss Mayumi. Ang legal team at security team ay handa na. I-monitor ang real-time na paggamit ng card. Lahat ng resibo at screen ng tindahan. Sa basement shop ng hotel, gumagalaw na si Gina. Pagkapasok niya sa isang handbag store, isa-isa niyang kinuha ang mga nakadisplay na item. Sinubukan niya ito at iyon. Nang lumapit ang staff, kinuha niya ang corporate card ni Mayumi at inalog. Kalkulahin mo ang lahat ng gusto ko. Kinuha ng staff ang card at ipinasa sa POS terminal. Tiningnan ni Gina ang eksena at naglakad patungo sa susunod na tindahan. Ito ay isang jewelry store. Kinuha niya ang kwintas at inilagay sa kanyang leeg at inilagay ang bracelet sa kanyang pulso. Sunod-sunod na nag-asikaso ang mga staff. Nakasandal sa upuan. Nag-utos siya na parang isang mayaman na nagpapakita ng kanyang koneksyon. Na parang isang taong mayaman na nag-uutos. Nadalhin ang iba't ibang bagay. Samantala, nirenta ni Aling Nena ang hotel ballroom at inimbitahan ang kanyang mga kakilala. Mahigit 10 tao ang nakaupo. Nagdala ang staff ng hotel ng pagkain. Ang manugang ko ay ang CEO ng CO Empire Group at ang anak ko ay isang sikat na artista na may sariling production company. Sinabi ni Aling Nena habang hawak ang baso ng alak. Humanga ang mga kakilala at tumango. Naku, talaga? Ang galing! Ngumiti si Aling Nena. Nagtaas siya ng kamay na parang hindi gusto ang bilis ng staff sa pagdadala ng pagkain. Bakit ang bagal dito? Ganyan ba ang antas ng hotel na ito? Yumuko ang staff at humingi ng tawad. Binalingan ni Aling Nena ang kanyang mga kakilala na may nasisiyahang mukha. Dinilaan niya ang kanyang labi habang tinitingnan ang likod ng staff na umatras. Sa oras na iyon, sinusuri ni Mayumi ang mga papeles na ipinadala mula sa headquarters. Ito ay ang listahan ng paggamit ni Jolo ng corporate card. Ito ay ang impormasyon na inayos at ipinadala ni Attorney Ramos. Mga restaurant na pinuntahan niya kasama si Sofia, department store, at maging ang gastos sa check-up sa fertility clinic ay lahat nakasulat. Isinara ni Mayumi ang mga papeles at sinabi, isumite ang draft ng dismissal report, kasama ang demanda. Aayusin ko po. Lumipas ang hapon at gabi na. Nagpadala ng mensahe mula sa cellphone ni Mayumi. Ito ay para kay Jolo. Tapos na ang proseso ng pagpapatunay ng apartment. Ililipat ko ang mga papeles sa susunod na linggo. Salamat. Ikaw talaga. Mayumi. Ibinaba ni Mayumi ang kanyang cellphone. Nang gabing iyon, mag-isa si Jolo sa hotel room. Binuksan ang kanyang laptop. Binasa niya ulit ang mensahe ni Mayumi na nagsasabing tapos na ang pagpapatunay ng apartment. Ngayon, tapos na talaga ang lahat. Mayroon na siyang bahay, si Sofia at ang kanyang anak, at garantisado na ang posisyon niya bilang CEO ng production company. Naisip niya na walang problema kung magpadala siya ng sapat na pera para sa gastos, sa panganganak sa ibang bansa at pondo para sa hinaharap. Naglogin si Jolo sa corporate system ng production company. Ito ay isang illegal fund account. Dahan-dahan niyang inilagay ang mga numero. Malaki ang halaga. Saglit na huminto ang kanyang daliri sa send button at pinindot niya ito. Sa sandaling iyon, ang ulat ni Attorney Ramos ay ipinasa kay Mayumi. Kinumpirma ni Mayumi ang halaga at isinulat ito sa tabi ng mga papeles. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Samantala, sa hotel lounge, nakaupo si Gina sa harap ng isang lalaki na hindi pa niya nakikita.
Ito ay isang tao na inayos ni Mayumi ng maaga. Nakasuot siya na parang isang investment expert. Kung mag-invest ka ngayon, doble ang kita mo sa loob ng 3 buwan. Sapat na ang maliit na halaga. Nagniningning ang mga mata ni Gina at yumuko siya pasulong. Magkano ang simula? Binuksan ng lalaki ang mga papeles. Tumango si Gina at nagkalkula. Naisip niya na dumating ang pagkakataon sa investment dahil sa kanyang pagyayabang na siya ay isang mayaman na kamag-anak sa hotel. Naisip niya na hindi ito pagkakataon na dumating sa lahat. Inabot ni Gina ang kanyang kamay sa mga papeles. Pumasok si Mayumi sa lounge at umupo sa tabi ng mesa ni Gina. Habang akmang pipirmahan na ni Gina, mahinang sinabi ni Mayumi, "Gina, basahin mong muli ang mga papeles na yan." Tumingin si Gina kay Mayumi. "Wala kang pakialam, ate." "Oo, wala akong pakialam. Sinasabi ko lang sa'yo." Tumayo si Mayumi. Saglit na tiningnan ni Gina ang likod ni Mayumi at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang tingin sa mga papeles. Naisip niya na ang ganitong investment ay wala lang naman kung tutuusin, lalo na at magiging kamag-anak na siya ng isang mayaman. Hindi nag-atubili ang kanyang kamay sa pagpirma. Nakasalubong ni Mayumi si Jolo sa pasilyo. Tiningnan ni Mayumi si Jolo. Saglit lang. At pagkatapos, mahina siyang ngumiti at sinabi, "Maging masaya ka. Ang kaligayahang ito ay hanggang ngayon lang." Tumigas ang mukha ni Jolo. Naglalakad na si Mayumi. 2 a.m. na. Tahimik ang pasilyo ng hotel. Sa loob ng suite, naririnig pa rin ang tawa at tunog ng baso na nagbabangga. Tumawag si Mayumi kay Attorney Ramos. "I-freeze lahat ng card." "Ngayon na." "Opo." At ilagay ang security team sa bawat palapag. Huwag hayaang may lumabas na may dalang gamit. Pagkababa ng telepono, tumingin si Mayumi sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad sa madaling araw ay tahimik na nagniningning. Sa dulo ng pasilyo, nagpatuloy ang tawa. Habang nakikinig sa tunog na iyon, lumakad si Mayumi. Ilang araw ang lumipas. Nang bumalik ang mga biyenan sa hotel, sa simula ay inakala nilang simpleng error lang ang pagka-freeze ng card. Tumawag sila sa front desk, ngunit pareho ang sagot. Ang card ay naka-freeze. Kahit kinontak nila si Mayumi, maikli lang ang sagot niya. "Sinusuri ko." Iyon lang. Lumipas ang 1 araw, 2 araw, ngunit hindi na gumana ang card. Magalang ngunit matatag na humiling ang hotel na mag-check out sila. Ang mukha ni Aling Nena ay tumigas habang lumalabas siya sa suite na may dalang mga bagahe. Reklamo si Gina habang hinihila ang mga shopping bag. At walang sinabi si Jolo. Pagbalik sa bahay, umupo si Aling Nena sa sofa sa sala at ipinag-cross ang kanyang mga braso. Mabilis na gumana ang kanyang isip. Ang pagka-freeze ng card ay nangangahulugang nagbago ang isip ni Mayumi. Ang paglipat ng apartment ay maaari ring mawala. Kinagat ni Aling Nena ang kanyang labi. Hindi siya maaaring umatras ng ganito. Mahinang tinawag ni Aling Nena si Jolo. "Jolo, may naiisip ako." Umupo si Jolo sa tapat ng sofa. Alam na ng buong mundo na si Mayumi ang CEO. Kaya, bago pa man kampihan ng mundo si Mayumi, kailangan nating kumilos muna. Pinikit ni Jolo ang kanyang mga mata at nagtanong. "Paano?" Binaba pa ni Aling Nena ang kanyang boses. "Magkukunwari akong may sakit. Isang biyenan na pinahirapan ng kanyang manugang at bumagsak. Maganda ang story na yan, di ba?" Nag-isip sandali si Jolo at tumango. Pagkatapos, kinontak niya ang isang broker. Sa pamamagitan ng kanyang kakilala, kinabukasan, dumating ang mga papeles. Nakasulat na stage 4 pancreatic cancer. Hawak ni Aling Nena ang mga papeles at tiningnan ito. At pumasok siya sa banyo. Nagpalit siya ng hospital gown. Mas makapal ang inilagay niyang foundation kaysa sa dati. Nawala ang kanyang kulay. Maluwag niyang binalot ang kanyang buhok ng tuwalya. Tumayo siya sa harap ng salamin at tiningnan. Mukha siyang sapat na may sakit. Tumango si Aling Nena at lumabas ng banyo. Naghihintay si Jolo sa labas. Nag-ayos na sila ng mga tao na magtitipon sa harap ng headquarters. Mga tao na inayos ni Jolo. Mayroong magla-live broadcast at mayroong magkukunwari na nagpoprotesta.
Ito ay sa lobby ng Co-Empire Group Headquarters. Pagkapasok ni Aling Nena, agad siyang bumagsak sa gitna ng lobby. Nagulat ang mga empleyado at kumaripas patungo sa kanya. Umalis kayo! Dito lang ako! Sigaw ni Aling Nena na itinataas ang kanyang kamay at tinaas niya ang kanyang boses. Alam niyo ba kung ano ang ginawa ng asawa ng CEO sa kanyang maisakit na biyenan? Kinulong niya ako ng pera at hindi binigyan ng pagkain. Tingnan niyo ang kamay na to. Ito ba ay kamay ng tao? Itinaas ni Aling Nena ang kanyang kamay at idinikit sa harap ng kamera. Ipinakita rin niya ang kanyang medical certificate. Sa labas ng lobby, nagtitipon na ang mga taong inayos ni Jolo. Hawak nila ang kanilang mga cellphone at nagvi-video. Isa sa kanila ang nagsimula ng live broadcast. Ganoon ba ang trato niyo sa isang pasyente ng cancer? Sino ang CEO? Hindi ba dapat lumabas siya agad? Paano nangyari yan sa mundo? Mabilis na dumarami ang mga komento. Tinitigan ni Jolo ang screen ng laptop sa labas ng gusali at sinuri ang bilang ng mga komento. Lumukso ang kanyang ngiti. Sa oras na iyon, sa bahay, hinahawakan ni Gina ang kanyang cellphone sa isang Facebook group para sa mga magulang at lokal na bulletin board. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri. Ang tunay na mukha ng asawa ng CEO na gustong sipain ang kanyang buntis na sister-in-law para sa posisyon ng CEO. Paano ang anak kung ganyan ang biyenan habang siya ay buntis? Nang mapost ang post, agad na dumating ang mga komento. Dumami ang bilang ng mga likes. Tiningnan ni Gina ang screen na may nasisiyahang mukha. Nag-post din siya ng parehong content sa ibang Facebook groups. Ito ay sa second floor ng headquarters. Nakasandal si Mayumi sa rehas at tiningnan ang ibaba. Sa gitna ng lobby, nakaupo si Aling Nena. Nakasuot siya ng hospital gown. Nagtitipo ng mga tao sa paligid niya. At dumarami ang bilang ng mga kamera. Hindi gumalaw si Mayumi. Mahinang sinabi ni Attorney Ramos sa tabi niya, Miss Mayumi, dumarami pa rin ang mga tao sa labas. Dumating din ang 2 pang sasakyan ng media. Alam ko. Bababa na ba kayo ngayon? Hindi pa. Tiningnan ni Mayumi ang kanyang relo. Kailangan pa ng mas maraming media. Upang baligtarin ang lahat sa isang iglap. Hindi ito ang tamang oras. Naghintay si Mayumi, nakasandal sa rehas. Sa sandaling iyon, lumakas pa ang ingay sa labas. Dumating si Sofia. Hawak niya ang kanyang tiyan at umiiyak sa harap ng headquarters. Idinikit ng media ang kanilang mic. Pinagbantaan ako ni CEO Mayumi na huwag akong kokontakin. Natatakot ako. Paano ang anak ko? Hindi natapos magsalita si Sofia at tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang kamay. Nagtipon ang media kay Sofia. Nagkagulo ang harap ng headquarters sa isang iglap. Huminto din ang mga dumadaan at tumingin. Si Chairman David Ko ay lumapit kay Mayumi. Tiningnan niya ang ibaba at sumimangot. Mayumi, ipadala natin ang security team. Hindi yan tama. Umiling si Mayumi. Tay, sandali lang. Tiningnan ni Chairman David Ko si Mayumi. Nagpatuloy si Mayumi. Kailangan nating hayaan ang mga taong iyan na makita ang huling eksena ng dula na yan sa kanilang sarili. Mas marami ang kamera. Mas mabuti. Kung bababa tayo ngayon, kalahati lang ang maipapakita natin. Saglit na tinitigan ni Chairman David Ko ang kanyang anak. At dahan-dahan siyang umatras. Bumaba si Mayumi sa hagdanan. Nag-echo ang tunog ng kanyang takong. Sa sahig na marmol, nang pumasok siya sa lobby, sabay-sabay na binalingan ng mga kamera si Mayumi. Hindi huminto si Mayumi. Dahan-dahan siyang tumayo sa harap ni Aling Nena. Naging tahimik ang lobby. Tiningnan ni Mayumi si Aling Nena at sinabi, hindi malakas ang kanyang boses, ngunit umalingaw-ngaw ito sa buong lobby. Tumingin si Aling Nena kay Mayumi. Sinubukan niyang basahin ang ekspresyon ni Mayumi. Nagpatuloy si Mayumi. Mayroon akong ospital na pagmamay-ari ng Co-Empire. Agad kong ihanda ang VIP room. Ako ang magbabayad ng lahat ng gastos sa paggamot. Maaari ba tayong pumunta ngayon? Nagtungo ang mga kamera sa mukha ni Aling Nena. Si Aling Nena ay sandaling nagulat.
Hindi niya inaasahan ang sagot na ito. Kung tatanggihan niya, magmumukha siyang kakaiba, at hindi niya alam kung ano ang mangyayari kung susunod siya. Sinulyapan ni Aling Nena si Jolo. Sumenya si Jolo mula sa labas ng gusali. Sa labas ng bintana, ito ay senyales na sumama. Malinaw na sumuko si Mayumi sa pressure ng publiko. Naisip niya na maaari pa niyang humingi ng mas malaking halaga sa ospital. Hinawakan ni Aling Nena ang kamay ni Mayumi at sinabi, "Oo, Mayumi. Masakit talaga ang pakiramdam ko. Tara na." Tumawag ng ambulansya. Isinakay si Aling Nena sa stretcher. Tumakbo si Jolo at nagkunwari na inaalalayan si Aling Nena sa tabi niya. Bago sumara ang pinto ng ambulansya, lumingon si Jolo kay Mayumi. Nakangiti siya. Pinaandar ang ambulansya. Umalingaw-ngaw ang sirena. Sinundan ng media ang ambulansya, binalingan ang kanilang mga kamera. Tiningnan ni Mayumi ang ambulansya na papalayo. Unti-unting humina ang tunog ng sirena. Lumapit si Attorney Ramos. "Miss Mayumi." Walang pagbabago sa tingin ni Mayumi. Sinabi niya, "I-book ang hospital briefing room at kontakin ang media. Sabihin na may press release sa loob ng 1 oras. Kumusta ang paghahanda ng pagpapakalat ng ebidensya? Dalhin mo ang lahat, walang labis. Mula sa pag-amin ng broker hanggang sa medical check-up records, resulta ng pagsusuri sa dugo, listahan ng transaksyon sa card, at homecam video, ayusin mo ng sunod-sunod." Yumuko si Attorney Ramos. Tumalikod si Mayumi at naglakad papasok ng gusali. Kinunan ng media na naiwan sa lobby ang likod ni Mayumi. Hindi huminto si Mayumi. Huminto ang ambulansya sa entrance ng emergency ng ospital. Ibaba ang stretcher. Nakahiga si Aling Nena sa stretcher. Nakatingala sa kisame ng ospital. Magkakasunod ang mga fluorescent light sa pasilyo. Abala ang mga nurse. Naglakad si Jolo sa tabi ni Aling Nena. Hawak ang kanyang kamay. Mukha siyang isang nag-aalalang anak. Ito ay isang VIP suite sa VIP ward. Nang bumukas ang pinto, lumabas ang isang malaking kwarto. Iba ito sa ordinaryong hospital room. May sofa at nakikita ang tanawin ng syudad sa labas ng bintana. Mayroon pang basket ng bulaklak. Sa tabi ng kama, inihanda ito ni Mayumi ng maaga. Lumabas ang nurse, nagpaalam na magpahinga sila sa kanilang hospital gown. Sumara ang pinto. Biglang bumangon si Aling Nena. Nawala ang kanyang mahinang itsura noong isinakay siya sa stretcher. Kinuha niya ang tuwalya mula sa kanyang ulo at inihagis sa sofa. Nag-inat siya at tiningnan ang kwarto. "Naku, ang ganda pala nito." Tumawa si Gina habang pinipindot ang sofa cushion. "Ang galing mo umarte. Nanay, akala ko talaga may sakit ka sa labi." Kinibit balikat ni Aling Nena. "Aktres ako sa aming teatro noong bata pa ako. Madali lang yan para sa akin." Kinuha ni Aling Nena ang kanyang cellphone at binuksan ang delivery app. Ito ay isang high-end Chinese restaurant. Pumili siya ng abalone dishes, lobster, at wine. Malaki ang halaga, ngunit hindi nag-atubili si Aling Nena. "Dahil nandito na tayo sa VIP room, sulitin na natin. Lahat naman ng kinakain natin ay pera ni Mayumi." Sinabi ni Mayumi na siya ang magbabayad ng lahat. Kinuha ni Gina ang remote control at binuksan ang malaking telebisyon. Nakahiga siya sa sofa at nagpalipat-lipat ng channel. Mukha siyang komportable na parang nasa sala lang ng bahay niya. Ilang sandali, pumasok si Jolo. Sinundan siya ni Sofia. Isinara ni Jolo ang pinto at tiningnan ang kwarto. "Salamat sa inyong lahat. Ngayon, nagsisimula na talaga ang lahat." Binuksan ni Jolo ang refrigerator. Mayroong champagne sa mga inumin na inihanda ng ospital. Ito ay inilagay ni Mayumi ng maaga para sa mga VIP patient. Hawak ang bote. Ngumiti si Jolo. Kailangan ng chairman ng daan-daang milyong piso para takpan ang eskandalong ito. Dahil may pasyente ng cancer na biyenan at isang buntis na babae sa harap ng media, mas mabuting takpan ito ni Mayumi ng tahimik. Umupo si Sofia sa tabi ni Jolo at sinabi, "Gaano karami ang makukuha natin?" "Marami. Napakarami."
Binuksan ni Jolo ang takip ng champagne. Umalingaw-ngaw ang tunog sa hospital room. Umagos ang bula. Hiniwalay ni Jolo sa 4 na baso. Hawak ang baso. Sinabi ni Aling Nena. Wala siyang alam. Ang tanga niya. Binigyan pa niya tayo ng ganito kagandang VIP room. Anong silbi ng pagiging CEO? Tumawa si Gina at itinaas ang kanyang baso. Tama. Sa huli, tayo pa rin ang nanalo. Nagsalubong ang mga baso ng 4 na tao. Nagring ang tunog. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking screen na nakakabit sa dingding ng hospital room. Walang humawak sa remote control, ngunit bumukas ang screen. Kinuha ni Jolo ang remote control at pinindot ang power button. Hindi ito namatay. Pinindot niya ulit. Hindi pa rin namatay. Sa screen, nakaupo ang isang estranghero. Nagsasalita siya sa kamera. Ako mismo ang gumawa ng medical certificate. Walang tunay na medical records. Isinulat ko lang ang mga papeles sa ilalim ng kahilingan. Si Mr. Jolo ang humiling. At hiniling niya na gumawa ako ng stage 4 pancreatic cancer diagnosis certificate sa pangalan ng kanyang ina. Tumigas ang mukha ni Aling Nena. Huminto ang kamay na may hawak na champagne glass. Nagbago ang screen. Ito ay isang medical check-up result. Ang pangalan ni Aling Nena ay nakasulat sa itaas. Nakalinya ang mga numero. Lahat ay nasa normal na saklaw. Ang pancreatic value at blood value ay walang abnormalidad. Tumayo si Aling Nena. Akmang pupunta sana siya sa pinto. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng hospital room. Pumasok si Mayumi. Nakasuot siya ng dark suit. Si Chairman David Ko ay nasa tabi niya. Sa likod niya, pumasok ang mga staff ng audit team. Sumunod din ang mga pulis. Panghuli, pumasok ang media. Ilang kamera ang nakatutok sa hospital room. Umungol si Jolo. Dumikit ang kanyang likod sa dingding. Dumulas ang champagne glass mula sa kanyang kamay at nahulog sa sahig. Narinig ang tunog ng pagbasag ng baso. Hindi huminto si Mayumi. Nakatayo sa gitna ng hospital room, itinuro niya ang screen. Nanay, narito ang resulta ng check-up nyo. Napakagaling pala ng kalusugan nyo. Binuksan at isinara ni Aling Nena ang kanyang bibig. Walang lumabas na salita. Pakiramdam niya ay nawala ang lakas sa kanyang mga binti. Halos nakatayo lang siya sa pamamagitan ng paghawak sa armrest. Nagbago ulit ang screen. Ito ay isang blood test result. Ang peking dokumento na ibinigay ni Jolo kay Mayumi ay lumabas sa isang gilid. Ang bakas ng pagdagdag ng correction fluid sa pangalan ng pasyente at ang malabong nakasulat na Mayumi Ko ay lumabas ng malaki sa screen. Sa tabi nito, lumabas ang orihinal na dokumento na ibinigay ng ospital. Malinaw ang pangalan ng pasyente. Si Sofia iyon. Nang ihambing ang 2 dokumento ng magkatabi, naging tahimik ang silid. Sinundan ito ng pag-play ng audio file. Ito ay boses ni Jolo. Malinaw na umalingaw-ngaw sa hospital room. Si Mayumi ay perpekto para sa trabaho. Ang titulo ng apartment ay maililipat na sa akin. Ang pamilya ni Mayumi ay may maliit lang na coffee shop sa probinsya, kaya hindi sila makakareklamo kahit tapakan mo pa. Sinundan ito ng tawa ni Sofia. Nagtungo ang mga kamera ng media kay Sofia. Tumayo si Sofia at akmang pupunta sana sa pinto. Ngunit nakatayo ang mga pulis sa harap ng pinto. Huminto si Sofia. Hawak niya ang kanyang tiyan. Ngunit ngayon, walang nag-abot ng mic. Nagbago ulit ang screen. Ito ay CCTV footage ng department store. Ito ay ang eksena kung saan kinuha ni Gina ang corporate card sa tindahan. Mga handbag, alahas, damit ang nakatumpok sa counter. Lumabas ang halaga sa ilalim ng screen. Dumami ang mga numero. Pagkatapos, ito ay ang home cam footage, kwarto ni Mayumi. Malinaw na nakuna ng eksena kung saan ginalugad ni Gina ang drawer. Ang eksena kung saan kinuha niya ang personal na selyo at nilagyan ng selyo sa papel ay ganap na nakunan. Umungol si Gina at sumigaw. Hindi yan! Nagche-check lang ako! Hindi ko nilagyan ng selyo. Tiningnan ni Mayumi si Gina. Walang sinabi. Ngunit ang katahimikan na iyon
ay mas mabigat kaysa sa anumang salita. Lumapit si Jolo kay Chairman David Ko. Naupo ang kanyang mga binti at lumuhod sa sahig. Dahan-dahan siyang yumuko. Tatay, nagkamali ako. Pakiusap. Bigyan niyo ako ng isang pagkakataon. Pakiusap. Isa lang. Nanginginig ang kanyang boses. Hawak ang sahig. Lumapit ang kanyang kamay sa paa ni Chairman David Ko. Tiningnan ni Chairman David Ko si Jolo. Ito ay ang lalaki na dinala ni Mayumi 3 taon na ang nakararaan. Sinabi niya na siya ay isang masipag na aktor na nagsisimula pa lang. Pinaniwalaan ni Chairman David Ko ang sinabi niya at ipinadala ang kanyang anak. Tumigas ang tingin ni Chairman David Ko. Umuna si Chairman David Ko ng isang hakbang at sinampal niya si Jolo. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa hospital room. Kumislap ang mga flash ng kamera. Ang kapalit ng pagkasira ng buhay ng anak ko ay babayaran mo sa batas. Mahina at matatag ang boses ni Chairman David Ko. Hindi maiangat ni Jolo ang kanyang ulo. Nakayuko sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Lumapit ang audit team leader. Hawak ang mga papeles at humarap sa media. Ngayon, ilalabas namin ang resulta ng investigasyon ng Co-Empire Group Audit Team. Nagbasa ang audit team leader. Ang paggamit ni Jolo ng corporate card, ang halaga ng paglustay ng illegal funds ng kumpanya, at ang pagpeke ng mga dokumento ay sunod-sunod na lumabas. Sinundan ito ng paglalabas ng pagpeke ng diagnosis certificate ng kanyang biyenan, ang paglustay ni Gina ng corporate card, at ang pagtatangka sa pagpeke ng personal na selyo. Naging abala ang mga kamay ng media. Walang tigil ang pag-ikot ng mga kamera. Nakatayo si Mayumi doon, nakikinig sa pagpapahayag ng audit team leader. 3 taon siyang nag-iisa na nagtitiis. Mag-isa siyang nagluluto tuwing holiday. Inagawan siya ng mga alahas at tinrato siya na parang alipin. Lahat ng iyon ay isa-isang inilabas sa lugar na ito. Hindi kumukurap si Mayumi. Natapos ang pagpapahayag. Naglakad si Mayumi patungo kay Aling Nena. Tumingin si Aling Nena. Namamasa ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang labi. Mayumi. Ako. Pinutol ni Mayumi ang sinasabi ni Aling Nena. Mahina at malinaw ang kanyang boses. Nanay. Ito na ang katapusan ng inyong pangarap na VIP lifestyle. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang VIP room na tinatawag na kulungan. Nanginginig ang labi ni Aling Nena. Walang lumabas na salita. Lumapit ang pulis. Umungol si Mayumi. Nagkagulo ang hospital room. Sa wakas ay sumigaw si Aling Nena. Nagsimulang umiyak si Gina. Hindi makabangon si Jolo mula sa sahig. Naglakad si Mayumi patungo sa pinto ng hospital room. Bago lumabas ng pinto, lumingon siya. Kumislap ang mga flash ng kamera. Tumalikod si Mayumi at lumabas sa pasilyo. Sumara ang pinto. Mabilis na umusad ang kaso. Nang ilabas ang lahat ng ebidensya sa VIP ward, ipinasa sa buong bansa ang video na kinunan ng media sa balita kinagabihan. Ang pag-amin ng broker, ang pekeng resulta ng pagsusuri sa dugo, ang paglustay ng illegal funds ng kumpanya, at ang pagtatangka sa pagpeke ng personal na selyo, ay lahat inilabas ng detalyado. Ang opinyon ng publiko ay bumaliktad sa isang araw. Nawala ang mga komento na nagpapakita kay Mayumi bilang isang masamang asawa, at napalitan ito ng ibang mga salita. Paano niya kaya natiis ang 3 taon? Ang babaeng iyan ay talagang kamangha-mangha. Ito ay ang araw ng kaso ng diborsyo. Tahimik ang courtroom. Tanging ang boses lang ng huwes ang naririnig. Nakayuko si Jolo sa upuan ng akusado. Sa simula ng kaso, nagmakaawa siya para sa kapatawaran sa pamamagitan ng kanyang abogado. Ngunit napakaraming ebidensya. Ang video ng black box, audio file, listahan ng paglustay, pag-amin ng broker, lahat ay muling inilabas sa korte. Ibinaba ang sentensya. Tinaas ni Jolo ang kanyang ulo. Nang matapos ang huwes magsalita, lumapit ang court officer. Ikinadena siya. Lumingon si Jolo. Walang tao sa gallery. Walang Aling Nena. Tiningnan ni Jolo ang walang laman na gallery, nang matagal,
at pagkatapos ay inakay ng officer palabas ng korte. Nang matanggap niya ang tawag na tapos na ang kaso, lumapit ang abogado. Tumayo si Mayumi at kinuha ang kanyang bag. Sumikat ang araw sa labas ng bintana ng pasilyo. Saglit na tumayo si Mayumi sa liwanag. Walang sinabi. Ilang araw pagkaraan ng kaso ni Aling Nena. Kaso ng pagpeke ng mga dokumento at paninira. Kahit hanggang sa sandaling pumasok si Aling Nena sa korte, patuloy siyang naghahanap. Ang kanyang mga mata ay naniniwala na mayroong darating na tutulong. Ngunit walang dumating. Nang ibaba ang sentensya at lumapit ang officer, sumigaw si Aling Nena. Ang anak ko ang sikat na artista. Alam mo ba kung sino ako? Tawagan mo ang anak ko. Tiningnan ng mga tao sa loob ng korte si Aling Nena, ngunit walang sumagot. Hinawakan ng officer ang braso ni Aling Nena. Hindi tumigil si Aling Nena sa pagsigaw habang lumalabas sa pasilyo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw hanggang sa dulo ng pasilyo at nawala. Bago pa lumabas ang resulta ng kaso ni Gina, nawalan na siya ng lahat ng ari-arian. Dumating ang billing statement para sa corporate card. Wala siyang pera na pambayad. Ang kanyang bank account ay na-freeze. Ang kanyang mamahaling gamit ay kinumpiska. Tiningnan ni Gina ang kanyang mga gamit na ipinagmamalaki niya na isinasakay sa truck mula sa pasilyo. Nang ikulong siya, walang sinabi si Gina. Ang likod niya, na nakayuko habang pumapasok, ay mukhang malungkot. Hindi ito ang mukha na masaya, habang hawak ang mga alahas ni Mayumi. Ilang buwan lang ang nakararaan. Ang balita tungkol kay Sofia ay dumating pagkaraan ng ilang sandali. Nang ma-freeze ang lahat ng ari-arian ni Jolo at magsimula ang proseso ng pagkuha ng ninakaw na pera, nawalan ng kontak si Sofia pagkatapos manganak at nawala. Kalaunan ay nabunyag na umalis siya, dala ang kanyang emergency fund. Ang bata ay ibinigay sa nauugnay na ahensya sa ilalim ng ulat ng kalapit na residente. Tahimik si Mayumi nang matanggap niya ang ulat mula kay Attorney Ramos. Hindi kasalanan ng bata. Ito ay isang bata na naiwan na mag-isa pagkapanganak, sinabi ni Mayumi kay Attorney Ramos. Ayusin mo ang proseso upang ang bata ay makapamuhay ng maayos sa isang magandang lugar. Ako ang magbabayad ng mga kinakailangang gastos. Tumango si Attorney Ramos. Tumingin si Mayumi sa labas ng bintana. Matagal siyang tumingin bago inalis ang kanyang tingin. Ito ay ang araw na nilagyan niya ng selyo ang mga papeles ng diborsyo. Nakaupo si Mayumi sa harap ng mga papeles. Naalala niya ang araw na nilagyan niya ng selyo ang mga papeles ng kasal kay Jolo. Ito ay isang maliit na venue. At nakasuot si Mayumi ng simpleng dress sa halip na wedding gown. Ito ay upang sundin ang kanyang ama. Nang araw na iyon, masaya si Mayumi sa tabi ni Jolo. Hindi niya alam na ganoong tao pala siya. Dahan-dahang nilagyan ni Mayumi ng selyo ang mga papeles ng diborsyo at ibinigay sa abogado. Ang demanda para sa pinsala at pagbawi ng iligal na kita ay dahan-dahang umusad. Lahat ng pera na ginastos ni Mayumi sa pamilya ng kanyang biyenan sa loob ng 3 taon, ang mga alahas at bag na kinuha ni Gina, ang halaga na nilustay ni Jolo, lahat ay sinisingil. Hindi maliit ang halaga na bumalik. Kinumpirma ni Mayumi ang halaga at isinara ang mga papeles. Ang opisyal na inaugurasyon ng Co-Empire Group ay tahimik na ginanap. Sa halip na isang engrandeng seremonya, pinili ni Mayumi ang unang pagpapahayag ng proyekto. Ito ay isang foundation para sa pagtataguyod ng karapatan ng kababaihan. Ito ay isang lugar na tumutulong sa mga kababaihan na tahimik na naghihirap sa loob ng pamilya. Tulad ni Mayumi, ito ay isang foundation na nagbibigay ng legal na tulong at nagbibigay ng batayan para sa kanilang pagsasarili. Nang matapos ang pagpapahayag, itinaas ng isang reporter ang kanyang kamay. May dahilan ba kayo sa pagtatatag ng foundation na ito? Nagsalita si Mayumi sa harap ng mic. Ako mismo ay isang tao na nanahimik at tinitiis noon. Naisip ko na kung mayroong umabot ng tulong noon, iba sana ang nangyari. Nais kong maging tulong ang foundation na ito. Saglit na naging tahimik ang silid. Lumipas ang 1 buwan. Nakaupo si Mayumi sa sofa sa kanyang opisina. Umiinom ng tsaa. Auction ng apartment ng bagong kasal.
Pagpapaalis sa nangungupahan, nakita ang pamilyar na apartment sa screen. Dito nanirahan si Mayumi sa loob ng 3 taon. Nakatumpok ang mga kahon sa pasilyo. Ang mga kasangkapan na mahal ni Aling Nena ay nasa labas. Tiningnan ni Mayumi ang screen at kinuha ang baso ng tsaa. Mainit ito. Uminom siya ng isang lagok. Hindi niya pinatay ang telebisyon. Hindi rin siya matagal na tumingin sa screen. Uminom lang siya ng tsaa. Nang hapong iyon, kinuha ni Mayumi ang bag mula sa kanyang aparador. Ito ay ang limited edition bag na lihim na iniregalo ng kanyang ama. Ito ay ang bag na kinuha ni Gina noong huling araw ng holiday season at ibinalik kalaunan. Isinabit ni Mayumi ang bag sa kanyang balikat. Nasa harap siya ng opisina ng chairman. Binuksan ng sekretarya ang pinto. Si Chairman David Ko ay nakatayo sa bintana. Lumingon siya nang marinig ang pagpasok ni Mayumi. Nakita niya ang bag na nakasabit sa balikat ng kanyang anak. Ito ang bag na ipinadala niya 3 taon na ang nakararaan. Lumambot ang mga mata ni Chairman David Ko. Dumating ka? Opo, tatay. Magkatabing umupo ang dalawa sa sofa. Nagdala ang sekretarya ng tsaa. Si Chairman David Ko ay umiinom ng tsaa. Magaling ka. Maikling salita. Tumango si Mayumi. Hindi na siya nagsalita. Sapat na ang 2 salitang iyon. Gabi na. Lumabas si Mayumi sa headquarters. Habang naglalakad siya sa lobby, yumuko ang mga empleyado habang dumadaan sila. Hindi huminto si Mayumi. Ito ay sa tabi ng ilog. Lumulubog ang araw. Malawak na kumalat ang kulay kahel sa ibabaw ng ilog. Umihip ang hangin. Naglakad si Mayumi. Nasa balikat niya ang bag. Magaan ang kanyang mga yabag. Nagniningning ang ilog sa liwanag ng araw. Hindi huminto si Mayumi. Ang pag-ibig ay hindi pamamalimos. Ngunit ito ay natatapos kapag pinoprotektahan mo ang iyong sarili. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa lahat ng nakasama sa kuwentong ito hanggang sa dulo. Mukhang laging kinakampihan ng mundo ang malalakas. Mukhang ang mga taong may malakas na boses ang nananalo. At ang mga walang hiya ang nabubuhay. Ngunit ipinakita ng kwento ni Mayumi ngayon na iba ang pagtitiis at pagtalikod. Na ang tahimik na tao ang pinakakatakot. Kung sakaling mayroon sa inyo na tahimik na nagtitiis ng kawalang katarungan ngayon, maghintay kayo tulad ni Mayumi. Huwag kayong bumagsak. Ang channel na ito ay mananatili sa inyong tabi. Kung patuloy nyo kaming sasamahan, magbibigay kami ng mas nakaka-relax at nakakaantig na mga kwento. Kung ang kwentong ito ay nagbigay ng kaunting aliw sa inyo ngayon, pindutin ang subscribe at like button at magkaroon ng isang komportableng araw ngayon. Salamat.